Hi guys! Share ko lang yung mga bagay sa punch list namin na tinanggap na lang namin at di na namin inantay matapos. Kesa abutin pa kami ng ilang buwan gaya nitong kapitbahay namin, 3 months na hindi pa rin Ay nagagawa yung wow, kanila. malinis. Pagpasok namin, maganda at malinis naman. Pero ngayon ko lang napagtanto, ito palang grout parang kailangan siyang i-brush para lang pumuti. Hindi ko alam kung ganun talaga yung ginamit na grout, pero parang ang bilis kapitan ng dumi. Ang lalaki pa naman ng gaps nila kaya medyo masakit sa mata kahit map ka na ng map. Hindi naman to kasama sa punch list. Pero sure naman kayo anong dapat namin gawin dito sa grout na to. Hehe. Ang pinaka-concern namin na hindi nagawa sa punch list ay itong crack sa tile sa CR. Meron din siyang kapak. Pero naisip namin, para sa amin lang ha, mas okay nang lipatan na lang kesa magaya kami sa iba ng ilang buwan nang lumipas pero hindi pa rin naayos. Kung sakali kasi, magbabayad kami ng apartment plus ng amortization. Dagdag gastos lang. Hairline crack lang naman kaya sige na lang. Dagdag ko na rin sa hindi nagawa or hindi na talaga papalitan itong nakakabit na gripo at shower. Ganito ang itsura nila. Siguro dahil may ilang taon or sobra na ng isang taon na nakatayo tong bahay, kaya ganyan na naging itsura. Di ko sure sa iba kung ganito din. Magpapalit na lang kami malamang sa malamang neto. Ang isa pa sa hindi na nagawa ay itong sa ilalim ng sink. Hindi diretso yung connection ng tubo sa sink. Pero so far, wala naman ng ibang leak tong lababo. Kaya, ayun, akyat naman tayo dito sa taas. Dito sa taas, sa kwarto, wala naman ibang crack, walang ibang maayos. Ang problema lang, di naman totally problema. Madumi lang tong bandang bubong ng kusina at ng CR. Wala rin naman siyang leak, so okay lang. Medyo mahirap din kasing tubig dito sa amin, kaya gustuin ko mang linisin. Hinayaan ko na lang. Bale, ang nagawa lang sa punch list namin, etong hairline crack na to, at yung konting gap dun sa kisame ng CR. At yung tiles lang naman ang concern namin. So far, okay naman yung ibang parts, kaya nilipatan na namin. Pwede naman siguro ipaayos na lang sa susunod. Ang mahalaga, hindi na siya sasabay sa bayad ng apartment at ng amortization. Kayo ba, ano yung mga nasa punch list ninyo na hindi pa nagagawa? At ilang buwan na silang pending? Para naman sa mga soon-to-be homeowners at nangangarap din magkaroon ng sarili nilang bahay, hopefully maging maayos din yung bahay na makukuha ninyo. Yun lang, bye!